Ito mga kaparkoy, ang bagong-bagong Poco F7. At kapag sinabing gaming, meron dalawang bagay na interesting sa phone na to. At yan yung bagong-bago nilang Snapdragon 8S Gen 4 chip and also yung kanyang 6,500 mAh battery capacity. Kaya sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong mga high demanding graphics game na to nang tuloy-tuloy hanggang maubos natin itong mga to at isa-setup natin sila sa pinakasagad na settings na available sa phone na to. Para malaman natin kung ano nga ba talaga yung performance ng Snapdragon 8S Gen 4, mabilis ba talaga itong uminit, optimize ba sa mga games, pwede ba sa heavy games at kung ano-ano pa. Kaya kung interesado kayong bilhin itong Poco F7 at napapaisip kayo in terms of gaming, tara, pag-usapan natin to. Okay, linawin ko lang, yung magiging setup ng gaming test natin is yung new format na kung saan lalaroin natin itong mga high demanding graphics game na to ng 45 to 1 hour gada game. Anyway, pagdating naman sa preparation na ginawa namin, unang-una syempre tunage namin yung phone up to 100%. Sinetup namin yung kanyang brightness sa 75% and then 50% naman sa kanyang volume at ito yung magiging default setup natin sa rest ng paglalaro natin dito. Pagdating naman sa room temperature namin, naglalaro to ng 30 to 31 degrees Celsius which is a normal room temperature lang naman. Ngayong alam na ninyo lahat ng mga preparation na ginawa natin, syempre, simulan na agad natin sa gaming test. At simulan nating laruin itong mga AAA games na to at simulan natin sa Genshin Impact. Pero dito sa Genshin Impact, 1 hour and 30 minutes naman siyang tinesting para mas makita namin yung thermal. Una kasi naming setup dito is sinetup namin siya sa highest graphical preset settings and then 60 FPS, pinakasagad na settings niya by the way, and then inactivate namin dito yung kanyang frame rate interpolation. And then dito, nakakuha tayo ng decent at magandang FPS. Nakakuha tayo dito ng maximum 121 FPS and then nakakuha naman tayo dito ng average 95.1 FPS. Actually, naglalaro yung kanyang maintaining sa 100 to 110 and then may mga pagkakataon na bumababa siya ng 78 at bumababa ng 68. Pero papitik-pitik lang naman yung part na yun, lalo na kapag maraming nangyayari at napakadaming animation. So normal naman na nangyayari yun. Bumabalik din naman agad siya sa pinakasagad na FPS niya at ang maganda doon kahit na bumababa siya ng 68, 78 hindi siya lag tingnan. And actually na-explain ko na rin naman tong part na to doon sa ating full review, panoodin niya na lang po mismo. Basta in overall, mas maganda at smooth yung performance natin if ever nagagamitin natin yung frame rate interpolation. Anyway, after ng 30 minutes ng paglalaro ng merong game interpolation, nag-thermal check kami dito at yung nakuha nating temperature ay pumalo ng 46 to 47 and almost 48 degree Celsius. Bali, the same thermal lang nakuha natin doon sa ating full review. So next, walang pahinga-pahinga, chinek lang namin yung thermal and then turn off lang namin yung frame rate interpolation. Then nilaro din agad namin in maximum settings pa rin which is high graphical preset settings and then 60 FPS combo. Take note, no break po yun. Ngayon, pagdating naman dito, nakakuha rin tayo ng decent performance. Nakakuha tayo dito ng solid 61 FPS para sa kanyang highest FPS na tala dito. At then nakakuha naman tayo dito ng maintaining FPS and also average FPS na naglalaro ng 52 to 55 FPS. Actually, yung pinaka nakita ko nung nag-review kami ng footage, 58 to 60. Pero bumababa din kasi siya. Bale, doon talaga siya nag-maintain and medyo mainit din kasi yung phone nito dahil nga hindi namin pinahinga. Pero at least, diba, pagdating sa performance niya, consistent naman na naibibigay niya yung gusto nating performance sa game. Hindi siya nagkaroon ng thermal throttling although yung pinakamababang frame rate na nakuha namin dito is pumalo ng 48 to 40 FPS. Bale, after naming makita yun, bumabalik din naman agad siya sa maintaining so papitik-pitik lang din. And after ng 30 minutes ang paglalaro dito ng walang game interpolation, max out settings lang, nakakuha tayo dito ng 47 to 48 degree Celsius. Bale, halos the same lang din ng merong game interpolation. Actually, ganyan din yung napansin ko, i-activate man natin or hindi yung ating frame rate interpolation, iinit itong device na to. So, bahala na lang kayo mag-decide kung gusto nyo ba siyang i-activate or hindi dahil iinit pa rin ito. Pero yung kagandahan dito, hindi nag-thermal throttling tong device na to at nabigay niya sa atin yung pinakakinakailangan natin na performance pagdating sa gaming. At kitang-kita nyo naman na na-nailed yun ng Poco F7. Anyway, after namin mag-check ng temperature again, binabaan lang namin yung settings neto sa medium and then 60 FPS combo pa rin para makita natin kung ano yung pinaka-sweet spot sa settings. So, bali dito, mas nakakuha tayo ng mas decent na FPS dahil nag-maintain na sa 59 to 60 FPS yung ating FPS dito na kanina nasa 54 to 55 or to 58 FPS lang. Now, mas maintain na siya sa 59 to 60 which is nice. And then, after ng 40 minutes ng paglalaro dito, nakakuha naman tayo ng 45 to 46 degrees Celsius which is almost dikit pa rin dun sa temperature ng ating
mismong high and also with interpolation settings. So pagdating sa port na to, kung gusto ninyo ng mas decent FPS and also mas maganda yung thermal ng konti kahit papano, go for medium settings. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman namin sinalang dito is itong weathering waves. So pagdating dito, may max out settings lang din natin ulit. High resolution, sagad din yung ating graphics quality settings dito, and then syempre 60 FPS combo. Then pagdating sa naging performance ng phone na to sa game na to, okay na okay din kapare ko. Napaka-decent din ng naging performance nito. Nakakuha tayo dito ng maximum 61 FPS, and nga pala na-enjoy ko dito yung graphics niya. As you can see, ang ganda ng animation, and thank you nga pala sa nagpahiram sa atin ng account, which is sa kapare ko, Hendel Batuwang. Maraming salamat nga pala sa iyo dahil napapakita natin dito yung mga gandang graphics. Tingnan nyo naman, putok na putok sa effects. Pagdating naman sa kanyang average and also maintaining FPS, naglalaro to ng 56 to 58 FPS. Bale, merong mga pagkakataon na nasa 60 FPS lang siya pero bumababa din siya ng 55 and also 56. And then yung pinaka frame drop na nakita natin sa ganitong settings mga kapare ko pumalo ng 40 FPS pero the same lang din ng Genshin Impact, papitik-pitik lang din. Then after ng 30 minutes ang paglalaro ng tuloy-tuloy, nakakuha kami dito ng 46 to 47 degree Celsius pagdating sa kanyang temperature. And yes kapare ko, mainit po yan. Then after ng temperature check, sinetup naman namin to sa medium graphic settings and then 60 FPS pa din. At ito naman yung naging performance niya. Syempre as usual, mas naging okay yung kanyang frame rate dito, mas naging stable at nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS. Pero yung average natin, naglalaro pa rin sa 55 to 60. So dyan pa rin talaga nagpabalik-balik at nakakuha pa rin tayo dito ng frame drop. Actually, bumaba pa siya ng 38 FPS pero same lang din kanina, papitik-pitik lang din. So overall, pagdating sa ganitong settings, mas naging stable yung performance natin. And after ng 30 minutes, nakakuha din tayo dito ng medyo mas mababang temperature sa kanya dahil pumalo na lang ng 45 to 46 degree Celsius. So pagdating dito sa ating wuthering waves, kitang-kita naman na iinit talaga dito yung device na to. So dito sa port na to, mas maganda kung gagamit pa rin tayo ng phone cooler. Anyway, walang pahinga-pahinga again, sinalang naman namin dito itong ating solo leveling. So dito, syempre, dating gawin, sinetup namin sa pinakasagad na settings niya, which is very high yung graphics, very high yung resolution, and yung the rest, very high na rin. Pagdating naman sa FPS, syempre, 60 FPS combo tayo dito. Then pagdating sa naging performance ng phone na to dito, nakakuha tayo ng decent at magandang performance din. However, nakakuha tayo dito ng medyo mas mababang FPS unlike dun sa mga noon ng game. Pagdating kasi sa max FPS niya, nakakuha pa rin tayo ng 60 FPS, pero pagdating sa kanyang average FPS, naglaro lang to ng 45 to 50 FPS. Although, mayroong mga part na talagang pumapalo siya ng 60, 58, 55, ganyan. Pero sa pagpapatuloy ng paglalaro namin dito sa buwa, bumababa talaga siya sa 40 plus FPS. And yung pinakamababang nakita kong frame drop niya dito, lalo na pag napakadaming monster and also animation, nagsabay na silang lahat at pag lumalabas yung mga shadow, etc., pumalo po ng 28 FPS. Pero papitik-pitik lang naman yon at bihira lang naman mangyari. Bumabalik din naman agad sa maintaining niya, which is 40 plus FPS, which is para sa akin, consider as okay pa rin naman pagdating dito. Anyway, after ng 30 minutes sa paglalaro sa ganitong settings, nakakuha naman tayo dito ng decent temperature dahil nasa 39 to 40 degrees Celsius lang yung natala natin dito, which is hindi ganung nahirapan yung CPU niya. Anyway, after namin mag-check ng thermal, sinalang na ulit namin to, pero binago namin yung kanyang settings sa high yung graphics and high din yung resolution, and then syempre naka 60 FPS. Pagdating naman dito, mas nakakuha tayo ng mas decent at mas magandang frame rate. Pumalo na siya ng 50 to 55 FPS, pero may mga pagkakataon pa rin na bumababa siya ng 47, 45, and 40, at doon naman yung sa mga part na marami ding monster and also animation, which is pretty normal para sa game na kagaya na to. Pagdating naman sa overall experience namin dito, maganda yung gameplay, smooth yung screen, and also wala din kami nakita na kahit anong super or grabing pagbaba ng kanyang frame rate. Talagang maintain siya sa gantong FPS. And then after ng 30 minutes of gameplay din dito, mas bumaba pa yung temperature natin dahil pumalo na lang ng 38 to 39 degree Celsius. So pagdating dito sa solo leveling, wala tayong magiging problema, maganda yung gameplay natin sa kanya. Hindi iinit tong device na to. Anyway, next naman namin nilaro dito, which is one of my favorite game, is itong Car X Street. So dito, sinetup namin siya sa pinaka-default settings niya, which is numbering settings kasi. So hindi na rin naman namin yung ginagalaw sa lahat na naging gaming test natin sa iba't ibang mga phone. Default lang yan na yun. And then, inactivate lang namin yung no limit frame rate neto. Then pagdating sa naging gameplay neto, medyo weird ng konti kasi nung una, yung first 20 to 30 minutes sa paglalaro namin, pumalo to ng decent 60 FPS. Naglalaro ng 58, 60, 50 to 60, ganyan. Diyan
dyan lang siya naglalaro at yung pinaka-drop lang na nakita namin nasa 46 FPS. But the rest, sa loob ng 30 minutes na yun, dyan lang talaga siya naglalaro. Nasa 58 to 60 FPS, which is nice FPS at maganda rin yung naging gameplay natin dito. And then after nun, bumaba to sa 40 FPS. So bali naglaro na lang siya ng 39 to 40, pero may mga pagkakataon na pumipitik-pitik pa rin yung 50 to 55 and 60 FPS. Pero yun nga, sa last 10 minutes, bumaba na lang siya ng 40 or nag-maintain na lang siya sa under 40, 45 FPS. Nandun talaga siya naglalaro. Kaya medyo na-weirdohan ako sa part na to dahil check naman namin yung temperature ng phone, hindi naman kami nakakuha ng sobrang init na temperature. Actually, pretty normal temperature lang. So, hindi thermal throttling yung pwedeng magiging cause. And then, napaisip ako na hindi pa rin naman ganun kasi talaga ka-optimize itong game na to. Kaya sa tingin ko, yun yung naging main reason. And after ng 40 minutes of gameplay, nakakuha lang tayo dito ng decent 43 degrees Celsius. So, pagdating sa part na to, kitang-kita natin na hindi talaga ganung uminit yung phone. Yun, bumaba yung FPS niya. Kaya, kinda weird. And sa kalagitnaan din ng gaming test natin dito sa ating CarX Street, doon na rin niya na-hit yung pinaka-critical battery point niya, which is 2 to 1%. And after ng 4 hours and 10 minutes, nalobat na po ng tuluyan kapare ko yung ating mismong Poco F7. So gusto ko lang linawin dito sa part na to dahil nga gumamit tayo ng frame rate interpolation, mas makakapag-consume po kasi ng power. Kaya pagdating dito sa kanyang battery part, reasonable yung nakuha nating oras. As you can see, pinakita ko naman sa inyo, 30 minutes natin ginamit to sa Genshin Impact. And doon sa panahon na yon, makikita talaga natin na malakas yung kanyang power consumption. At kahit dito sa ating battery graph, makikita natin na malakas yung power consumption ng Genshin Impact. At yan lang din yung game na bukod tanging ginamitan natin ng frame rate interpolation kasi bukod tangi lang din siya na capable para doon sa feature na yon. At kung makikita ninyo dito sa graph, after 1 hour and 30 minutes, almost 50% na agad yung na-consume niya na battery. So makes sense yung nakuha nating oras. Pero more on that, sa dulo ng video, doon na lang natin pag-usapan yung battery part neto para tuloy-tuloy yung gaming test natin. And dahil wala tong bypass charging, chinarge muna namin siya ng almost 10 minutes and then bakbakan na ulit. Anyway, after ng almost 10 minutes ng pag-charge, sinalang agad namin dito yung mga shooting games. At yung una naming nilaro dito is itong Garena Delta Force. Pagdating dito, yung setup natin is minax out natin yung ating FPS and yung condition para magawa yon ay kinakailangan natin i-set up sa standard yung ating graphic settings. So, ginawa natin. At pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha rin tayo ng decent at magandang gameplay. As you can see, nakakuha tayo dito ng solid 90 FPS. Oo, hindi natin nakakuha kapare ko yung 120 FPS, meaning yan hindi pa ganun ka-optimize itong game na to para sa 8S Gen 4 or kay Poco F7. So, antayin na lang natin yung mga future update para dito. Pero for sure, makakakuha tayo dito ng 120 FPS kasi meron ng 90 FPS Pagdating naman sa naging maintaining FPS natin, yon, doon siya naglalaro, 80 to 90. And then may mga pagkakataon na bumababa siya ng 70 plus at 60 plus. Pero maganda doon, wala tayong magiging problema dito sa ating Garena Delta Force. All smooth siya all the way. And after ng 30 plus minutes or 2 rounds sa paglalaro dito, ay nakakuha lang tayo ng 39 to 40 degree Celsius. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang dito is itong Blood Strike. Bale, sinetup lang din natin sa pinaka-capable na setting sa kanya, which is extreme FPS, ultra graphics, and ultra resolution, then max out na yung iba. And pagdating dito, decent din yung nakuha nating performance. Nakakuha tayo ng max 121 FPS, and then nakakuha naman tayo ng average FPS na 100 to 110. And pagdating sa naging overall gaming experience namin dito, napaka-smooth ng game. Isa na rin kasi ito sa pinaka-optimized na shooting games out there, kagaya ng Delta Force at saka ng PUBG. Kaya kitang-kita ninyo mga kapare ko, smooth na smooth yung gameplay natin. At halos hindi ko nga rin napansin na bumaba pala ng 90 or 100 FPS ang yung FPS namin dito kung hindi pa kami nag-review ng footage. At kung siguro wala tayong FPS meter na gamit-gamit dito, for sure yung feeling is nasa 120 FPS. Wala naman din kasi masyadong pinagkaiba yung 90 sa 120. Hindi nyo masyadong makikita yung difference unless super sanay na kayo sa high refresh rate phone or kaya sa high FPS game. Ganun lang naman. Then after ng 30 minutes of gameplay, ito yung pinakamababa na nakuha nating temperature dahil pumalo lang to ng 37 to 38 degrees Celsius at hindi pumalo sa 40 degree mark natin. Then after neto, next naman nating sinalang at gusto rin ng iba dyan, itong PUBG Mobile. Pagdating dito, sinetup lang din natin sa pinaka-capable at pinakasagad na settings niya, which is Extreme Plus FPS, and then yung graphics natin is nakasmooth. Yan kasi yung condition para ma-unlock natin yung Extreme Plus. At pagdating sa nakuha nating FPS dito, ay nakakuha lang tayo dito ng
ng 90 FPS and straight yan all the way sa game natin. Hindi bumaba yan mga kapare ko. Kung meron mo mga drop, papitik-pitik lang, lalo na kapag merong bombing or nasa bombing area ka or bombing zone area tayo, bumababa siya ng 87 but the rest or sa mismong whole game natin nasa 90 FPS po yan. And correct me if I'm wrong, alam ko itong Extreme Plus FPS yung 120 FPS settings ng PUBG or meron pa ba na isa? Extreme Ultra ba yung tawag dun sa isa? I don't know, pero ang pagkakaalala ko is yung Extreme Plus FPS yung 120 FPS sana na settings ng PUBG Mobile. So correct me if I'm wrong kasi 90 FPS ang nakuha natin So meaning, hindi pa ganun ka-optimize yung chipset na to para sa game na to currently. And then after ng 30 plus minutes sa paglalaro sa PUBG Mobile, nakakuha tayo dito rin ng decent temperature which is pumalo lang ng 40 to 41 degrees Celsius kaya hindi talaga mahihirapan tong phone na to pagdating sa game na to. Next naman nating nalaro dito which is one of your most requested game at saka medyo na-addict na rin yung editor ko dito, Once Newman. Bale, sinetup namin to sa settings na quality yung kanyang graphics, high yung kanyang resolution, and then extreme high naman yung kanyang frame rate. And pagdating sa naging gameplay namin dito in overall, na-enjoy namin dito yung mismong open world na mapa. As in, napakadami namin pinuntahan, napakarami ring zombie dito. Hinabol pa nga kami dito habang naglalaro at nag-i-enjoy kami doon. Ang ganda ng graphics, by the way. Isa to sa pinaka-interesting na game pero wala akong tiyaga sa paglalaro nito. Yung editor ko lang yung meron tiyaga. Pero yeah, pagdating dito in overall, good siya naging gameplay namin. Ang ganda ng graphics, ang ganda ng mechanics. So, medyo kudos dito sa gumawa ng Once Newman. Kung hindi ako nagkakamali, this is a PC game na kinonvert to a mobile game. Kaya asahan natin na hindi pa ganun yung ka-optimize. But, pagdating sa naging performance natin dito, nakakuha tayo ng decent FPS pa rin dahil naglalaro ng 55 to 60 FPS yung naging maintaining and also average FPS natin dito. Kaya masasabi kong decent na to kapare ko. Pagdating naman sa nakuha nating temperature dito, after ng almost 40 minutes of gameplay, pumalo to kapare ko ng 45 to 46 FPS, which is nice. Noong una nga iniisip ko na mas mataas pa dyan yung makukuha niyang temperature dahil grabe talaga yung graphics. For sure nahirapan yung GPU natin dito. And that's it. Yan yung pinakawakas ng gaming test natin at inabot yan ng 6 hours and 29 minutes. Bali, naging pahinga lang namin dito is transfer file at saka nung charge namin yung phone kasi wala pa nga itong bypass charging. Ngayon, ito yung conclusion and also final verdict natin about sa phone na to in terms of gaming. Unang-una, pagdating sa kanyang temperature, nakita talaga natin na umiinit tong phone na to. And just as I said sa full review natin, ang pinaka best way na pwede natin gawin dito is i-setup natin sa medyo mababang graphics or should I say, i-tweak natin yung ating graphic settings sa mga game na madalas nating lalaroin. Kagaya na lang ng mga high graphics or high demanding graphics game. Nakita nyo naman dun sa mga game na tinasing natin at pinalta natin ng settings, bumaba talaga yung temperature nila at nakakuha din talaga tayo ng mas smooth at mas magandang FPS nung binaba natin sa gitna or medium settings yung kanilang graphics quality. As you can see, nakita nyo naman sa Genshin Impact, sa WUWA, and also sa solo leveling. Mas naging okay at decent yung performance which is I recommend. But kung gusto nyo pa rin talaga i-maximize at gusto nyo makita yung ganda ng graphics, animation, etc., pwede nyo pa rin namang i-setup sa pinakasagad. Wala namang pipigil sa inyo. Basta recommended ko lang na gumamit talaga kayo dito ng phone cooler or external cooling dahil umiinit talaga itong Poco F7. Pagdating naman sa battery performance neto, kaya ganung result yung nakuha natin dahil ginamit natin dito yung kanyang frame rate interpolation. Nakita nyo naman doon sa pinakita kong graph, malaki talaga yung consume ng Genshin Impact at almost 50% na nga actually. Dahil yan sa frame rate interpolation. Pagdating naman sa overall performance ng phone na to, hindi mo ikakaila na pang gaming talaga itong device na to at kitang-kita nyo naman. Nagkaroon tayo ng decent at mataas na maintaining FPS sa gada game na nalaro natin which is super solid para sa phone na kagaya na to. Kaso nga lang, iinit talaga itong device na to. Nakita nyo naman kung gagamitin natin to sa mga game, sa mga high demanding graphics game kagaya na lang ng mga AAA games na pinakita ko sa inyo kanina. Ang pinaka best solution dito is yung 2 method na tinukoy ko. Pwede nyo pa rin naman laruin yun. Use that method. And also, antayin din natin yung magiging mga update ni Poco about dito sa kanyang thermal dahil for sure, kaya naman nilang i-fix to at i-optimize yung chipset para medyo mas maging okay yung kanyang thermal. So, antayin natin yung part na yun. Anyway, para sa akin in overall, if bibili kayo ng Poco F7 and also tatanungin nyo kung if recommended ko pa rin ba to pagdating sa gaming, ang sagot ko dyan is oo naman. Syempre. At para sa presyo niya na 19,000 plus na lang ngayong sale hanggang ngayon naaabot kayo dyan, palag pa po yung presyo niyan. By the way, click nyo po yung link sa description para makapag-avail kayo ng naka-promo which is nasa 19 to 17,000 pesos. It depends kung maabutan ninyo yung minus 1.5 rebate ng platform na Shopee. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If hindi nyo pa napapanood yung full review nito, iiwan ko po dito and then mag-iiwan din ako ng isang phone na para sa akin mas sulit sa Poco F7. Click nyo po yan.